Ayun po mga idol no, bago po tayo magsimula sa ating pong diskusyon ngayon, madaling araw ng linggo no. Gusto ko lang po magpasalamat no, sinilip natin yung ating number of subscribers ay nasa kulang na lang ng mahigit 4,000 at mag-100,000 na po tayo. So marami pong salamat uli sa lahat po ng sumuporta at tumangkilik na tiling nakasuporta kahit po nung nakaraan na medyo ano po tayo, hindi po tayo gaano nakakapag-vlog ay talagang nakasuporta pa rin po kayo at sa tuwing aking pong chine-check ay lagi po talagang tumataas pa rin no? So maraming salamat po sa inyo at konti na lamang po ay mamimit na natin tong milestone na to. So maraming salamat po sa inyo sa wala po ninyong sawang pagsuporta at pagtangkilik sa ating pong channel Silver Boys TV. Of course, again, lagi natin paulit-ulit na papasalamatan yan. Pasalamatan natin na sila Cuadro Alas, mga kaibigan, sila Bro Jason, dahil sila po ang nag-encourage po sa atin para po pasukin ang mundo ng YouTube, mga kaibigan. So, maraming salamat. Patuloy nyo pong suportahan pa din. Of course, ayan, sila Brother Jason, ang Cuadro Alas, It's My Boy. At yung mga kapatid natin na nagbablog din, yan sila David Luntaya, si Kuya Jello, Map Soberano TV, si Lodi Glenn, si Glenford Fitness Boxing Gym TV, yan po. At sino pa ba? Sila Casinegro, yan mga idol. Sila Kuya Leonard, yung 14th Street, sila Kuya Rich Don, yung Rich Don TV, ayan, mga tropa natin yan. So lahat po ay suportahan po ninyo at sama-sama pong paangat, mga idol. Maraming salamat po uli at ito po, i-discuss na po natin ito pong saloobin ni Sir Sean or yung kanyang insight about po dito sa mangyayari uli. Nasagupuan na, matutuloy na, mga kaibigan. Ito pong si Nonito Donaire, ang WBC champion, versus ito pong ang ating Cuadro Alas na si Janriel Casimero. Exciting po yan. Hello, good evening po sa ating mga taga-subaybay ano? At isa pong masaya at boring na ikatlo, going to third day of my quarantine here dito po sa pagdating po natin dito sa Pilipinas no. Well, dami lang pong nag-uusap din dito sa posibleng paparating na laban at gusto kong ibahagi sa inyo yung aming huling na pag-usapan ni Sir Sean bago ako lumipad tumulak papunta po dito sa Pilipinas ano. Kung ano po ang possibility ng labang Nonito Donaire and Janriel Casimero. Sa mga nagtatanong po kung yan po ba ay totoo, yan po ay totoo, mga kaibigan. At possible date po niyan ay dito nga po sa darating na December no. So yung mga kakalaban lang po natin ng mga boksingero ay maaaring makita po natin agad-agad, mga kaibigan. Una na nga po dyan si Jonas Sultan na maaaring makalaban itong si Gary Antonio Russell ngayong darating na September na agad. At ito nga pong pag-revisit sa naudlot na laban ni Nonito Donaire at ni Cuadro Alas Janriel Casimero, mga kaibigan. Ngayon, ang dami nagtatanong, bakit si Inoue yung gustong-gusto ng labanan, si Cuadro Alas? Bakit si Donaire, mga kaibigan? So, unang-una po na explanation ni Sir Sean dyan, mga idol, dahil both of them are under partnership with PBC. So sa Makatwid po, parehas po sila ng promoter, mga kaibigan. So Nonito Donaire and Janriel Casimero na parehas may naudlot na laban, ay parehas po silang pwedeng gawin uli. Ang gagawin lang po ay revisit yung kanilang unsyaming laban dapat ng August 14, mga kaibigan ano. At compared naman dito kay Naoya Inoue, na siya po ay under top rank kasi, mga kaibigan. So hindi naman po magiging imposible din dahil gusto naman po ng dalawang kampo. Yun nga lang po sa technicalidad ng kanilang mga promotional issues ay mas madali po talaga na mag-materialize ito pong Nonito Donaire at Janriel Casimero. Ngayon po, ano po yung aasahan natin bilang mga taga-subaybay, tagahanga nitong laban na to? Ang masasabi lang po ni Sir Sean, ito pong laban na to, asahan nyo na po, ay mas magiging malinis. In terms of palitan ng mga salita, yung magkabilang kampo, hindi na po mauulit
yung nangyari po nung nakaraan sapagkat sabi po ni Sir Sean, ito po ay isinama, mga kaibigan. Ito po ay isinama dito po sa kontrata upang magkaroon ng mas focus na laban, mas maayos na laban, ay wala daw pong mangyayaring maanghang na palitan ng mga salita. So yun po ay ang dapat nating i-expect, no? Ano po ba, may problema po ba ito sa pagpo-promote ng laban? Sa tingin ko naman po ay wala naman po ako nakikitang masama dito kung ako po ang personal na opinion po ang tatanungin. Kung yun po ang gusto talaga ng kabilang panig, no, nila Champ Nonito Donaire, ng ating po WBC champion, para po matuloy ang laban, ay kailangan po nating respeto yun, mga idol, at wala pong hindi na pong mangyayari yung mga gimmick na nangyari nung nakaraang laban, kung saan medyo naging dahilan nito para po hindi matuloy yung laban pong ating pinakahihintay. So para naman po sa akin, mas maigi na yon para po matuloy, at pagkatapos nga po nun ay mas magiging hinog pa itong pinaka-inaantabayanan, pinaka-inaantay na Naoya Inoue, nagigil na ngayon laban po kay Cuadro Alas General Casimero. So napaka ganda po nitong setup na mangyayari, sapagkat ito po, kung sino man ang manalo kay Nonito Donaire and General Casimero, bit po ang kanilang mga belt at magiging 2-belt world champion din bago lumaban dito po kay Naoya Inoue. Maganda po ba yon o hindi? Sa akin pong pananaw, kesa po maglaban agad yung naglaban yung Naoya Inoue at saka Nonito Donaire, mas maganda na po ito na maglaban na sila ni Cuadro Alas at ni Nonito Donaire, nang sa gayon po ay hinog na hinog po, at parang magiging pay-per-view type of fight pa itong mangyayaring laban, kung sino man po ang makalaban sa bandang huli ni Naoya Inoue. Pero syempre, atin pong tinatarget ay si Cuadro Alas, ang boxer po ng MP Promotion. So ito po ay magiging napaka-historical na laban, kasi dati nga po sinasabi natin na wala pa pong dalawang Pilipinong kampiyon ang naglalaban for a unification. Hindi pa po yan nangyayari sa kasaysayan, mga kaibigan. May nangyari na po na isang challenger laban sa isang kampiyon, no, na parehas Pilipino, pero po ang dalawang Pilipinong world champion na maglaban for a unification ay hindi pa po nangyayari. So ang laban po na yan ay napaka-historical, plus sila pong dalawa ay alam naman natin, kilala na career as a fighter. So napakagandang laban po nito, mga idol. At abangan po natin, dahil December po, yan po ang target date, mga kaibigan. At yan po ay ipa-finalize na, at kung yan man po ay pwede nang i-announce, ay kuha po tayo ng go signal sa atin pong mga bossing, kung pwede po yan natin na ilabas na sa publiko, at kayo po ang unang makakaalam yan. Yun lamang po, mga idol. So napaka-exciting po na mangyayari bago po matapos ang taon na ito. At thank you po. Mabuhay po kayong lahat.